Unsa kaya feeling mo karon atin na nakita gini mo siya in person ang facility kung siya sakit, uy, sakit jud kaayo. Last Saturday pag arena mo straight from hotel, hindi diretso ko dinhi. Si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. Nako, promise. Isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, negative 54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson. Kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak. Hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating. Lalo na pag ganitong katindi ang pagbagsak. Bakit po nag-initiate, nag-create ng Special Investigation Task Force Against Kidnapping kung nakita nila na bumababa ang ang index crime, meaning yung major crime. Dadagan Balita News Update. At sa amin nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Right? So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season, there's a They say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli, milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitaan. Nagbabalik naman ho tayo at kamusta ang lahat? Sana ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At sa ating programang ito mga kabaitaan ay ilalahad naman ho natin yung mga samut-saring impormasyon, balitaan ho sa mga pangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa. At ngayon po ipapakita ho natin yung update ho dyan sa Netherlands dahil meron hong mga Pilipina at itong Pilipina makikita ho natin ay pumunta ho lang ho, nagbakasyon na dahil Holy Week at in-spend nila yung time ho nila para ho makabisita kay Tatay Digong Duterte at medyo ramdam ho natin na medyo nandito pa rin, no? Parang presko pa rin ho yung mga nangyayari dahil sa sinasabi niya ay nakakalungkot ho mga kabalitaan. At marami pa po tayong paksa na pag-uusapan kaya panoorin muna natin itong video ito mga kabalitaan. Ito, panoorin muna natin, update mo tayo dito sa The Hague. Hi ma'am, good afternoon. Thank you for being here. I heard na gikan kag Luxembourg and you only came here just to see the detention facility. Yes, and just to show our support for Duterte. Actually, since the day he was here, March 11, it was very painful. Yeah. Just like any other Filipinos, I was crying the whole week, and then I was telling to my husband that I wanted to go here, but it does not permit my time and my schedule because we are both working. But since it's holiday now, the whole week, during the Easter, since Saturday we came here only for Tatay Digong. So, unsa kaya feeling mo karon atin na nakita gini mo siya in person ang facility kung siya sakit, uy, sakit jud kaayo. Last Saturday pag arena mo straight from hotel, hindi diretso ko dinhi, mas dili na ako siya makita, sakit siya, and then giistorya pa gani na ako ang front desk officer if there's only by chance only a 1 minute to just see if he is really okay. I was asking if there's a chance he can speak, then he can tell that there are a lot of Filipinos was here and showing support. So I was giving my second card for Tatay Duterte. I was putting it last Saturday in the letterbox. So thank you ate ha. Hay, sakit kaayo. I hope na kanang maka-support, makaanhi po ka sa upcoming events na to na and also naay mga taga Luxembourg mo ari next week, but then I cannot because work. Yeah, I was working in the fund industry, so it's only weekdays from Monday to Friday, but I will find time maybe next month. I will still be here. So we have May 24. May 24. Yeah, a big event actually. What's the day? That's Saturday. That's Saturday. I'll try. Yeah, thank you ha. Thank you for being here ate. Mabuhay po kayo ate. Salamat Alvin, salamat para sa atuang tanan. So yun po mga kabalitaan, may malaki palang event diyan sa The Hague. Ngayon pong darating na Sabado na ho, no? Mayo 24 pala
mga kabaitaan. No? Hindi ako nagkamali, May 24. Parang nawala ako sa sinasabi ni Alvin. Kasi nga, nung nagsasabi itong si ate, parang yung dibdib ko ay parang sumikip. Dahil nga po ay naramdaman ko rin kung ano yung naramdaman niya mga kabaitaan nung panahong kinidnap si Tatay Digong Duterte. At nung nakita nga ako nakasama ko dito, sabi niya, ba't ka ba umiyak ka, boss? Parang ang daming luha mo Ano mo nangyari? Sabi ko, nakidnap si Tatay Digong. Kaya nung pinanood namin, talagang hindi mapipigilan. Talagang mangiyak-ngiyak kami sa galit, sa inis. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ang nangyari na ho yan mga kabaitaan. At ang lahat na ito ay may katapusan naman ho. So yun po yung update ho natin dito doon sa The Hague mga kabaitaan, Netherlands. At balikan ho natin itong si Auntie Claire, no? Sabi nila Auntie Claire daw At parang gusto ko na rin tawagin itong Auntie Claire, yung vlogger ho ng Malacanang mga kabaitaan. Kasi nga po, para bagang galit na galit ho siya dito kay Attorney Harry Roque. Sinabihan pa niya man na fake news di umano itong si Attorney Harry mga kabaitaan. Di ba? So ito po, panoorin natin kung anong masasabi niya dito kay Attorney Harry Roque, kasi lahat ng mga DDS ay fake news peddlers para ho sa itong buruhan na to mga kabalitaan. Panoorin natin dito. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Attorney Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Okay mga kabaitaan, ito, sasagutin ho natin ito at kukomentaryuhan natin itong Auntie Claire na ito mga kabalitaan. Sabi niya fake news peddler itong si Harry Roque. Dahil daw siya yung nagpapakalat di umano sa bangag video or polvoron video ni Bonget. Di ba? Ito yung fake news peddler. May ebidensya ba siya na si Attorney Harry Roque talaga ang nagpapakalat ng polvoron video ni Bonget mga kabalitaan? Ito mahilig rin to sa mahilig dito sa chismisan. Itong si Auntie Claire nitong mga kabalitaan. So, nagpapahiwatig lang talaga or nagpapatunay lang talaga itong babaeng to na walang kalam-alam sa mga pangyayari ho sa labas ng kanyang lungga. Naniwala ho siya na sinabi ni Pebbles na ito yung nagpapakalat ng fake na di umano na polvoron video at pinaniniwalaan niya rin po ito mga kabalitaan. May narinig akong balita itong si Pebbles. I don't know ito lang po yung sinabi ng ilang vlogger na ito ay allegedly gumagamit ng pinagbabawal na gamot. So kung meron ho talagang mga pangyayaring ganun, ay wala hong kredibilidad yung tao kung totoo po yung aligasyon na yun. Itong si Auntie Claire, ang Malacanang vlogger ho mga kabaitaan, nagpapatunay lang din na hindi ho ito nagre-research. May naririnig ho siyang mga kwento-kwento. Ito na yung sinasabi niya sa harap ng mga media. Hindi niya ho ni-research. Dapat kasi, pag ikaw yung undersecretary ng Presidential Communication Office, dapat may sarili ho kayong pag-iimbestiga. Kahit meron ho kayo first-hand information mula mismo sa A1, sa reliable source ninyo, yung A1 information na yan, dapat mag-research din kayo para
makakita at malaman kung totoo kaya itong mga sinasabi. Dito pala, yung sinasabi niya si Harry Roque ay fake news peddlers, mas labaw tong ito ang fake news peddlers kasi nga hindi naman si Atty. Harry Roque yung nagpapakalat. Inamin na nga ni Maharlika na sa kanya nanggaling yung pulveron video mula ho sa kanyang puting ahas sa Malacanang. At ito hindi nangyaring pagpapakalat na sinabi ni Pebbles ang premiere ho nila doon sa Canada. Tapos nag-live pa daw ito sila at nakita ni Pebbles na doon ipinakalat mga kabaitan ni Harry Roque na hindi naman ho totoong nangyari o walang mga ganap ho na nag-live ho sila doon at doon nagkaroon ng premiere sa Canada. O naniwala rin itong si Castro. Kaya nga hindi rin ito reliable na isang tagapagsalita ho, yung tinatawag lang undersecretary. Auntie Claire, umayos-ayos ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang totoong fake news peddler. Ikaw ang tagapagsinungaling dyan. Ikaw ang reyna ng mga fake news. Yun po yung totoo dyan mga kabaitan. So ngayon, in fairness naman ho, kay Atty. Harry Roque, kung hindi natin papakinggan, nandito ho, may sagot ho si Atty. Roque dito mga kabalitaan. At ayon pa ho sa kanya, ay naku po, mas malaki pa daw ang pagbagsak ho ni Bongit dyan sa Bohol. O sabi nila, negative 24 to 29% bumagsak ho si Bongit. Sabi ng taga Bohol, negative 54 daw mga kabalitaan sa Bohol. O, talagang mainis lalo ho ditong si Taclesa. Yung bruha dyan sa Malacanang, maiinis talaga mga kabalitaan. Di ba? So ito, panoorin nyo po, itong si Atty. Harry Roque. Simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung makaapekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. Negative 28 at negative 29 ang approval at the trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At napaka-super negative pa, negative 28 at negative 29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi negative 54. Dahil sa Bohol, negative 54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise. Isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, negative 54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson. Kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak. Napakasakit ho nito mga kabalitaan. Alam niyo po, talagang mas lalong maiinis ho dito. Itong si Auntie Claire mga kabalitaan, ang Taclesa, bungangera, laging basa yung bibig nito At siguro, ngayon, kung napanood to ni Auntie Claire siguro, naku, ano na naman kaya sasabihin niya dito. Kaya sa totoo lang po, isa sa mga naging dahilan, hindi ho mga DDS vlogger yung sinasabi niyang fake news peddler, ang naging dahilan sanhi ng pagkabagsak ni Bongit sa kanyang trust rating mga kabalitaan. Isa sa mga naging dahilan itong si Auntie Claire, totoo po ho yun. Dahil nga po, yung naratibo niya, nung simula pa lang, ay parang walang kaalam-alam mo itong si Bongit. Nagmamarunong kasi abogado nga Pero, kung pakatitigan at kung gusto mong malaman talaga na sincero at may laman ho yung kanyang mga sinasabi, ulit-ulitin niyo pong panuorin yung mga sinasabi niya. Puro sablay ho. Wala ho tayong makukuhang tamang sagot. Gaya na lang itong pagbagsak, sinisisi yung mga DDS vloggers. O ano bang magiging rason na yung DDS vloggers yung sinisisi na naging dahilan sanhin ng pagbagsak, pagbulusok ko nitong trust rating ni Bongit? Bakit control ba ng mga DDS vloggers yung mga sambayan ng Pilipino? Hindi naman may sariling opinion ho yan. Siguro kaya nagkakaganon dahil sila mismo nakakapansin na rin, nakakita na rin na wala ho talagang patutunguhan yung bansa natin hanggat andyan pa ho kayo lahat sa Malacanang. At approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako spokesperson, alam naman natin kung ano naging spoke ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, tama.
I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibili sa pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo lalong nabubuisit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. At saka yung sinasabi ni Auntie Claire, mga kabaitan, yung Malacanang vlogger, na papauwi niya na, uwi na daw, go home na daw itong si Attorney Harry Roque. Kung ako naman siguro sa katayuan ni Attorney Harry Roque, ba't ba ko uuwi? Ano ako angat? Gusto niyo kakakatin ko yung pain niyo? Wala na ngang patutunguhan yung bansa natin. Lahat ng mga DDS vlogger nga ay pinag-iinitan na nga hinuhuli na nga. Ano pa bang gagawin nito ni Roque dyan sa Pilipinas? Klaro naman may political execution mga kabalitaan. Klaro naman pamumulitika ang lahat. At alam naman ni Attorney Harry Roque, pag siya'y uuwi, talagang alam niya kung saan siya babagsak, mga kabalitaan. Hindi kagaya mong angat itong si Attorney Harry Roque. Matalino pa sa'yo to. Marami na itong nagawa bisa sa kanyang pagiging abogado kumpara sa iyo. Kaya hindi mo to basta-bastang mauto. Utuin mo lang yung si Bongit, wag lang ang mga DDS vlogger. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na pag ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po yung kulob ng Sitmura, hindi po yan fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng Sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS Services survey na yan, mas partial pa yan kay Marcos, yung SWS na yan. Ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulob ng Sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. So DDS, yun po mga kabaitan. So tama ho sinasabi ni Attorney Harry Roque na hindi na ho sila talaga magpapawis dito. Hindi na ho talaga sila mag-iisip na kung ano-ano ang makakapagpabagsak ho ng Bongit administration, mga kabaitan. Alam niyo po talagang itong si Auntie Claire. Auntie Claire! Ikaw pala yung dahilan kaya bumagsak yung approval and trust rating ni Bongit, tapos ipapahid mo pa sa mga DDS. Utuin mo pa yung taga Malacanang. Huwag lang yung mga DDS vlogger kasi matagal na ho itong nauto at hindi na rin magpapauto dyan sa inyo sa Malacanang. Kaya kayo na lang mag-uutuan ho dyan. Utuin nyo yung isa't isa nyo dyan. Magpanggap pa rin kayo na okay lang kayo. Hindi apektado si Bongit sa ganitong trust rating na ito. Pwede lang, walang problema ho yan. Pero makikita lang ho yan sa performance. Mas lalong mawawalan ho ng gana itong si Bongit dahil sa performance. Hindi mo na kayang ibalik ho yun. Negatibo ho. Ang laki ng pagkabagsak. Tapos habul-habulin nyo pa. Ano na, pangatlong taon na ito, pang-apat na malapit na mga kabalitaan. Mahirapan na ho kayong kumambyo ho dito. Kaya ako sa inyo, wag na kayong magpapakita sa ugali nyong talagang traidor. Isipin nyo na lang kung anong maaring gawin para unti-unti nyong mabawi itong pagka-alagapak ni Bongit. Huwag kayong umaasta diyang hindi kayo naapektuhan dahil sa realidad, talaga kayo ay wala ng patutunguhan ang bansa pag kayo ay mananatiling nakaupo dyan sa Malacanang dahil halos lahat ay kasing utak ho kayo dyan ni Bongit. Okay? Alright, so yun po ang naging reaction ni Attorney Harry Roque, mga kabalitaan. Talagang pinapainis niya itong si Auntie Claire. At hindi nila mabulhabol si Attorney Roque dahil nga po ay ito'y
isang asylum seeker at nandun na ho sa gobyerno ng Netherlands yung kanyang aplikasyon at wala na hong sino makakagalaw pa kay Attorney Harry Roque, mga kabaitan. Kaya hanggang ganun na lang sila. Go home. Uwi ka rito. Harapin mo yung problema dito. Huwag kang magtago. Hindi ho nagtatago si Attorney Roque. Lumalayo lang ho dyan sa inyo dahil pag ikaw ay markado sa mga kaalyado ni Bonget o sa administrasyong ito, may kalalagyan ho kayo, mga kabalitaan. Kaya ang sabi naman ni itong si Marbel at ito namang si Auntie Claire na parang nabawas-bawasan na yung crime index or index crime ho sa ating bansa, mga kabalitaan. Pinagmamalakit, pinagmamayabang pa nila. Anong sabi ho dito sa VACC, mga kabalitaan? Ay sabi ho nila dito, ay hindi totoo yun na bumaba yung index crime sa Pilipinas. Mas lalo yatang namumroblema pa tayo Ang sinasabi po ng PNP sa kanilang press release, maging ang Malacanang, bumababa po naman talaga ang mga kaso ng index crime. Ito mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Una po, ang VACC ay hindi masyadong acceptable sa amin yung data at yung pronouncement na bumababa ang index crime, non-index crime, focus crime, major crimes, whatever. Ito yung mga minsan ang hirap intindihin, yun ang sinasabi po nila. But ang sagot po namin dyan, especially sa kidnapping, bakit po nag-initiate, nag-create ng Special Investigation Task Force against kidnapping kung nakita nila na bumababa ang index crime, meaning yung major crimes. So nag-create sila, opposite po to, NBI, Immigration, Anti-Money Laundering, PNP. It is a interagency which is we support. But then the moment mag-create ka niyan, naalarma sila, nakita nila may resurgence. Kalimutan muna natin yung mga data na ni-release. Well, yung case solved na sinasabi nila, yung kay Anson kay Liao, we support that. It is a case closed, case solved but not a case closed. Simply because wala pa nga yung mga masterminds talaga dito, kung sino ba ang nag-utos, pumuha ng kontrata dito doon sa tatlo, especially yung kay David Tan Liao. So yung sinasabi nga nila, for us kasi it is a big insult pag ang PNP po naglalabas or even the executive branch naglalabas ng mga ganitong pronouncement, ang crime rate bumababa. It is a big insult kasi po yung mga biktima, kami, we are still crying, grieving, nasa wake ka, naglalamay ka, then maririnig mo, bumababa ang crime rate. And then, can we feel it? Nararamdaman ba natin ang pagbaba? So, ang panawagan natin sa executive, please bring back to us the trust and confidence, yung peace and order, para maramdaman natin, matranslate nila yung mga datos na sinasabi nila bumababa. So, simple lang hong panawagan ng VACC. Ito'y malaking sampal ho sa hanay ho ng ating kapulisan. Ibalik nyo yung kumpiyansa ho namin na kayo'y papaniwalaan ho namin na magkakaroon ho tayo ng may patupad ng tama yung peace and order ho sa ating bansa. Ganun lang kasimple. At hindi ho sila naniniwala na bumabaho ang index crime sa ating bansa. Dahil nga po, ay nung nangyari kay Kiba yun, di ba? At sabi naman dito, ba't bumubuo ho sila ng ganitong individual para ho puksain, para ho hulihin yung mga masasamang elemento sa ating bansa. Yun ang kasinungalingan ho sa hanay ng kapulisan at itong sa Malacanang, lalo na kay Auntie Claire na isang vlogger ho dyan sa Malacanang, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video, huwag kalimutan po mag-subscribe, pindutin ang notification bell at siguruhin niyo po na papanoorin niyo hanggang matapos ang video ito. Huwag i-skip yung ads. At the same time ho, mga kabalitaan, paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion. At tayo po ay patuloy sa pagbibigay, paglalahad ng mga impormasyon, reaksyon, opinion, suhestyon dito ho sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update, mga kabalitaan. Sa sinasabi ko po, kahit na napasukan ho tayo ng virus sa ating bahay dahil
medyo nagkaroon ho tayo ng pagkabagal sa ating mga pag-angat sa ating subscribers at pagbagsak ho sa mga viewers ho natin. Wala ho tayong problema ho dyan. Huwag mag-alala. Tuloy-tuloy lamang. Suportahan nyo lamang po ang bahay na ito dahil para ho ito sa kinabukasan ng ating mamamayang Pilipino, sa ating bawat isa ho sa atin na hindi ho sila maligaw sa mga usapin na kung saan po ay talagang nililihis ng administrasyong ito na sila ay mapagpanggap, na sila ay tama mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, papasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam at saludo tayo sa ating mga bagong bayanan ng ating bansa, ang OFW, Overseas Filipino Workers, at lahat ng mga Pilipino dyan sa Europa na laging nakatambay ho sa Duterte Park sa pagbantay nila kay Tatay Digong Duterte. Mabuhay ho kayong lahat dyan. And then of course mga kwita sa ating mga moderators, maraming salamat. At kay Mami Rose, sana magpakatatag ho kayo at wag isipin yung mga problema ho. Kasi po si Daddy Berting nasa heaven ho. So sana maligaya na ho doon at maging masaya pa rin ho si Mami Rose at si Boss Tobias pamilya dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa malupalop nating mundo, basta may mga Pilipino, ang bahay at programang ito ay para ho sa inyo. Ako'y magpapaalam na. Kita-kits tayo sa susunod pang mga oras sa ating pagbabalik. Dito lamang ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Peace out. Danagan Balita.